Calvin Abueva nakapag-sign na ng maximum deal na 3 taon at alam nyo ba na ang 3 taon na yan ay katumbas po sa mahigit kumulang 22 million pesos lang naman, hindi pa kasama dyan ang ilang incentives na mapapanalunan nila. Ang galing, no? At sa dami po ng mga nasasaktan ni Cliff Hodge, siya na raw ngayon na sinasabing Draymond Green ng Pinas. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Totoo nga yung sinasabi ni boss na si Calvin ay bibigyan nila ng magandang buhay as long as magtatrabaho siya na maayos. Kahit aging na si Calvin, pero hindi naman may pagkakaila na malaki pa rin ang naitutulong niya, lalong-lalo na pagdating sa depensa. Napaka-versatile ni Calvin pagdating sa rebounds, block steals at syempre power play. Siya talaga yung nakikita kong pinakamatibay na sentro. Kaso yun nga lang nagiging injury prone. Di bali na dahil si Calvin naman ngayon ay nabiyayaan ng malaking grasya with a max deal na may laman pang incentives. Saan ka pa? Si Calvin Abueva po ay makakatanggap ng mahigit kumulang 22 million, so hindi pa po accurate yan. It's either mas higit pa dyan ang tatanggapin niya or mas mababa lang ng konti. Kilala na natin ang SMC, ganun sila mag-alaga ng mga players nila. Quality pa yung team, quality pa magbayad, pero kailangan quality din ang laro mo. Matatandaan na sinabi ni Al Francis Chua na kapag si Calvin magpapakabait, magiging maayos daw ang buhay niya. Ang ibig niya sabihin, si Calvin ho ay magre-retiro na sa kanila. Actually may kumakalat kasi na rumor tungkol sa kanya na kukunin daw siya ng Converge tapos kukunin daw ng Ginebra. Yung sa Converge, totoo po yun. May plano talaga silang bawian ng kanilang kapampangan star. Hindi nga lang kinaya sa powers ng San Miguel Corp. Sa darating na laban ng Magnolia, magde-debut na si Calvin. Nag-aabang na ang lahat. Sabi ng ilan, mas exciting daw kapag may sakitan, lalo na kapag galing kay Calvin, para hindi boring. At para maturuan daw ni Calvin ang leksyon, yung mga players ngayon na nagmamatigas. Ako, parang duguan ang gusto nila. Boxing sigurong bagay kay Calvin. Mas maganda siguro kung si Calvin mas magiging disiplinado sa sarili at sa pagpapakondisyon, kasi kung hindi, pwede pa rin nila trade yan. Mas maganda pa rin na dyan na siya magretiro bilang isang franchise player. Malaki talaga ang pagkakaiba ng player sa labas at player mula sa SMC, no? Si Calvin na nagkaka-average ng 12 PPG, effective pa naman at deserve pa rin niya ang max deal. Kahit mag-slow down yan, as long as nandyan siya sa core, magiging delikado pa rin ang Magnolia at hindi dapat ismulin kahit may bahid na small ball ang gamit nila. Napansin ko kay Calvin na kahit may edad na, pwede mo pa rin gamitin sa fast pace. Athletic pa din at mas magiging shooter pa nga. Sumasalaksak pa. Para sa mga fans ni The Beast, Calvin Abueva is back. Tara, next update tayo. Marami nga nagsasabi na si Cliff Hodge na raw ang Draymond Green ng Pinas. Wow ha. Pero hindi dahil parehas ang kalibre ni Hodge at Green, kundi dahil ngayon si Green ay naban indefinitely dahil sa panunuto kay Jusuf Nurkic. Tsaka sabi ni Steve Kerr, dapat lang daw kay Draymond yun kasi ilang beses na niya nagagawa ang sobrang karasan. Minsan na nga rin niya sinuntok si Jordan Poole. Kaya yun, nagkawatak-watak ang Warriors at nawala ang kanilang pagiging championship caliber. Pati nga si Thompson nasasagi na sa usapang trade. Ngayon naman ito si Cliff Hodge na taga PBA na ang dami ng atraso sa mga PBA players. Sabi pa niya, hindi daw niya sinasadya yun. Hindi naman sa panghusga, pero sa palagay ko, yung nangyari kay Kit Jimenez, parang may angulo talaga na sinadya yun. Tsaka yung nangyari din kay Amores, na siniko niya kasi si Amores makulit, tumipensa, kaya ganun din ang nangyari sa kanya. Ako naman, puro nakatikim ng masamang pa-welcome ang mga players na to. Ang dami nagsasabi na dapat sinuspindin din yan indefinitely, gaya ni Dre. Tsaka sabi ni Kume, nagsorry naman daw si Hodge. Ang pagkakakilala ko talaga kay Hodge, siya yung tipo na buwis buhay dumipensa. Tsaka walang game na wala siyang nasasaktan. May mga players talaga na tatamaan niya. At halos lahat, puro sadya. May mga pagkakataon din na inuunahan siya ng ilang mga mainitin din ng ulo. Kasi yung depensa na nakakapikon. Well, ibang klase din naman si Hodge. Kaya hindi ginagalaw ng Meralco. Ang kailangan lang ng mga players masanay sa kanya para mas mag-aware sila sa mga posibleng gawin ni Hodge sa court. Teka, di ba si Calvin ang ating pinag-usapan lately? Aba, mukhang may naamoy akong another bakbakan ng dalawa. Lalo na't malapit ng playoffs.